Good afternoon, good evening, good morning sa lahat ng mga nanonood sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po sa pagsubaybay, sa pag-subscribe, sa pag-like, pag-share, at pag-comment. Maraming salamat po. Ito na po yung nakakabuisit yung nagsasabi siya noon na hindi siya tatakbo. Pero alam naman natin, marami nakakaalam sa mga PBBM supporters na si Sara Duterte tatakbo talaga yun sa 2028. Sinabi rin naman ni Digong doon sa Congress ingatan ang Queen. Yan yung Queen na sinasabi ni Sara. Yan ang pinaiingatan ni Digong. Tsaka yan si Sara, totoo, mahina ang utak niyan. Walang sinabi na hindi nagbabasa. Pa-Bisaya, mapa-English, mapa-Tagalog, kailangan may kodigo siya. Yun ang nakakatakot. Minsan nagsasalita siya, minsan pag tinanong siya, bigla na lang tatawa. Hindi mo alam kung may sanib o ano lang, may talagang may saltik. Sanib o saltik lang talaga sa utak. Yung style ni Sara kasi ganyan yung style ng China. Para paniwalaan ka ng ibang tao, maghanap ka ng ibubutas mo doon sa gusto mong kalabanin. Magpaawa at yung credit grabber. Yan ang style ng China. Ito si Sara Duterte, malalaman nyo naman kung gaano kasinungaling to. Ewan ko lang talaga doon sa mga DDS, hindi na natuto. Ito yung isa sa mga sample kay Sara. Kung paano siya magsinungaling. Doon sa mga DDS, kaya lang wala naman nanonood sa akin DDS Pag may naligaw, maganda. Ang saya natin dalawa. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016? Yes, ma'am. Oo. Hanggang ngayon may file ako yan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Actually, yung listahan ng bank account bank hindi rin alam ng bangko na may pumapasok sa kanya sa account niya. Noong, was it 2016? Yes, ma'am. Oo. Hanggang ngayon may file ako yan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan. Pinuntahan niya isa't isa. Nagtanong siya. Ibig sabihin, hindi lang isa yung account niya. Salamat, Sara, sa pagiging tanga mo. Sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko. Idinamay pa yung yung bangko. May pumasok na account na hindi alam ng bangko. Ngayon lang ako nakadinig ganito. May mga account na biglang pumasok. Pwede pa yung pera na lang biglang pumasok yung mga pera, pero yung account hindi naman papasok yan Maliban na lang kung hindi ka mag-fill up ng form. Gagawa ka ng bagong account mo. Yun ang ganun siguro nangyari. Kaya lang kay Sara Duterte iba. May pumasok na account daw sa account niya. Isa lang ibig sabihin, may nagpadala ng pera doon sa account mo. At ang usapan dyan yung hindi lang isa yung bank account mo. Ikaw na mismo nagsabi, pinuntahan mo yung mga bangko. Yung merong mga bangko na may biglang pumasok sa account mo.
Ang problema lang talaga sa Senate at sa Congress, yung pagiging hati. Diyan nasisira ang bansa. Tama yung mga yung example yung pink lawan o dilawan. Ano nangyari sa kanila? Alam na nilang tama yung ginagawa ng isang pinuno, bakit hindi nyo pa ibus yung todo suporta nyo? Kasi hindi naman panghabang buhay yung ano dyan, posisyon eh. Pero ayaw nila. Ano si De Lima, siguro sa ano na lang din, parang pakonsuelo niya na lang kay PBBM dahil napalaya siya doon sa kulungan. Mataas ang pride ni De Lima. Isip-isip niya siguro, kahit hindi mo ako pakawalan, makakalabas ako kasi wala akong kasalanan. Ang problema kay De Lima, yun ang nasa isip niya, wala siyang kasalanan. Kaya lang, hindi naman na nga siya pakikinggan kasi nakakulong na nga siya eh. Ito naman yung sila Jokno. Patuloy pa rin sila kumakalaban sa gobyerno. Yung gusto nilang madali ang investigasyon, hindi pwedeng madalian ang investigasyon. Walang problema hanggat matagal basta iniimbestigahan. Gusto madalian, mahirap yung ganun kasi una sa lahat yung mga iniimbestigahan, mga expert sa pangungurakot. Kita nyo nga si Digong, ano nagawa nyo? Wala kayong nagawa. Senado, walang kwenta. Kongresista, wala rin kwenta. Yung iba nasusuhulan. Si Sara, harap-harapan na nagbabanta. Nakulong ba si Sara? Hindi. Ang ganda pa ng katwiran eh. Nagbanta kasi sabi naman niya kung papatayin siya. Doon pa lang kung si Sara habang nagsasalita, bigla may pumasok na elepante sa bunganga, ibibintang niya kay PBBM. Putik. Yung batas ng Pilipinas ang ayusin nila. Hindi yung makikipagtalo pa sila diyan sa sa baliw na BP na yan. Pasensya na mga DDS, talaga naman baliw yung BP nyo eh. Sinabi naman ni Digong nun na yan ang ingatan nyo si Sara. Si Sara kasi maldita yan. Totoo, maldita si Sara. Yung iba natutuwa sa yung ganun salita ni Digong. Nakakatuwa. Kaya lang ang tanong doon, kung maldita lang ba, hindi katulad mo, Digong. Kung ikaw kurap, malamang yung anak mo kasi tuturuan mo yan eh, kung anong gagawin eh. Nasa politika lahat ng anak mo, yung gagawin, turuan kung anong gagawin. Sanay kayong magpaikot ng batas, kaya ayan na nangyari. Ikot-ikot yung batas. Yung batas na yung yung batas na ipinasa nila, yung sa yung bawal yung may mga maramihan do sa sa ano ba yung batas na nakalimutan ko bigla, basta yung bawal yung may maraming kang kamag-anak o bawal yung magkakapatid. Hindi naman nila ina-announce kung kailan magsisimula. Hindi naman din nila sinabi kung ano yung nakalagay dun sa batas na yon. Ang sinabi lang nila yung yung ipinasa na. Ano bang batas yun? Putik na batas, nakalimutan ko. Basta ano bang batas yun? Yung batas na sa yung bawal yung maraming bawal yung pamilya sa bawal yung pamilya, yung marami sa pamilya na nasa gobyerno. Ibabawal mo yon. Hindi naman nakasaad kung saan yung bawal. Bawal lang ba sa barangay? Bawal ba sa mga gobyerno? Bawal ba sa Congress? Alin ang dun hawak ng batas na yon? Sigurado yan. Kahit ganyan may batas na yan, ang dami pa ring papasok dyan na magkakamag-anak sa gobyerno. Kaya ang mangyayari, nakaw to the max. Yung Diskaya, yung Diskaya, tsaka yung
Basta yung Diskaya at yung ibang kontraktor, sila lang ang nakakulong. Totoo lang, sila lang naman talaga nakakulong. Si Bong Revilla nakulong kasi hindi senador. Tingnan mo yung tatlong senador na may ano na pinaiimbestigahan. Anong ginawa? Anong ginawa ng mga kasama niya senador? Pinaprotektahan. Yun ang mahirap kay Lacson. Ganun si Lacson, no? Nakita ko na yung ugali ni Lacson. Kay Soto rin, halos gumagano siya. Bilib na bilib ako dati sa dalawa na yan. Mahirap magtiwala pag merong tao sa gobyerno kasi yung mga yan, hindi mo alam, kakampi mo ngayon, bukas kalaban mo na yan. Vice versa lang, hindi niyan doon sa anti tsaka sa pro. Ganyan din sila. Si Sara, ma-impeach man o hindi. Sa totoo lang, mas maganda wag ma-impeach eh. Pag nakaupo na lang siya, kung sakaling siya ang manalo, kung sakali. Nagsabi naman din si Franz Castro, kung sakali ma-impeach si PBBM, siya pumalit. Ang magandang tanong, ilang araw lang ba siya uupo? Sabi ni Castro. Ang masakit kasi yung mga Pilipino, hati. Katulad sa Congress, katulad sa Senate, hati. Yan ang nangyari sa ginawa ni Digong. Si Digong inamin yan Chinese siya. Pero natawa-tawa na lang. Hindi nila inintindi. Hindi nila pinag-aralan. Kasi nakakatawa. Nakakatawa oh. Pag nag-ano nga si Digong yung nagsusona, hindi ako na inaantok. Inaabangan ko talaga yung mga sona niya kasi nakakatawa naman talaga eh. Kita mo kahit hindi ko nga maintindihan yung salita niya eh. Natatawa ko eh. Kasi nung pumunta siya sa Hong Kong. Yung huling punta niya sa Hong Kong. Itong Pilipinas, maligaya kayo o hindi? Maligaya pa lang sa bahay, hindi na. Diyan, hirap na rin siya Si magsalita. Inday, yung Inday na. Yun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito, nanay? Ayun, totoo yan. Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday? Sinabi ko na inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila, nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yan, mga driver namin, pati talaga yung si Inday. Sa tatay niya nang galing. Pero ano nangyari? Sinuportahan pa rin. Ngayon, lahat ng isasampang kaso sa kanya, ibabato niya kay PBBM. Yung sa tatay niya, ang gagawin din niyang dahilan, si PBBM. Yung pagiging, yung pagtatakbo niya sa pangulo, iisisisi niya lahat kay PBBM. Masakit mang isipin, nakakapanggigil. Ang sarap ingud-ngud si Sara Duterte. Sa Inodoro lahat ng katwiran yung sasabihin yan. Yan ang nakakatakot yan. Nagma-mind conditioning maaga pa lang. Wala. Totoo lang, ang pinakinggan ko lang yung sinabi niya nung umpisa, halos 8 minuto lang. Pagkatapos nun, ayoko na talagang madinig yung boses niya. Kumukulo dugo ko. Siguro kung kung pwedeng kuhanin sa monitor, ang sarap dukutin eh. Napaka-demonyo yan si Inday. Yung kay doon sa yung sinasabing hitman niya, tamo dinidinay niya samantalang ang daming video na magkasama sila. Ipinagtatao kasi bakit hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon. Anong ginagawa ng NBI, DOJ, anong ginagawa ng Congress, anong ginagawa ng Senado? Wala, hindi nyo mahuli. Takot kayo kasi yung batas na ginawa nyo, puro walang silbi na katulad nyo. Tsaka
kahit tong mga politiko na to ha, paalala lang po. Yung politiko na mga yan, kita nyo, yung kalaban nila, tatawirin nila para makakuha ng boto pag alanganin tagilid sila. Kalakaran na nila yan, ganyan, sasabihin yung magkagalit. Tatawid sa bakod nila yan para pengi naman ako ng boto. Tamo katulad nung kay Rizal